Pagbaba ng age requirement sa pagkapresidente ang dahilan kung bakit todo panira ng mga Duterte supporters kay Mayor Vico Sotto. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto ninyo ng gantong klaseng content ay maaari po sanang pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng mga uploaded video natin. At maraming salamat din po mga kaparokya sa mga solid viewers natin out there, sa mga subscribers, and of course sa mga OFW na patuloy na tumatangkilik, patuloy na sumusubaybay ng munti po nating channel. Again, maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at sobrang na-appreciate ko po kayo. So yun nga mga kaparokya, patindi na po ng patindi ang mga paninirang ginagawa ng mga vloggers or yung DDS supporters sa butihing Mayor Vico Sotto at kung ano-anong black propaganda na po ang binabato sa Pasig City Mayor. So yun nga mga kaparokya, naglabasan na po ang mga kilalang vlogger ng Duterte tulad ni Sas, tulad ni Banat Bay at even ang senador na si Marcoleta na kung saan ay question nito ang pag-attend or pagpunta ng butihing mayor sa pagdinig po ng Kamara para maghayag di umano ng opinion against sa mag-asawang Diskaya. Ayon po yan kay Senadora Rodante Marcoleta sa kanyang programa sa Net25. So pati si Senador Marcoleta ay parang nami-personal na po mga kaparokya. Bakit kaya? Anong meron? Bakit nami-personal si Rodante or Senador Rodante Marcoleta? Mukhang tama nga ang sinabi ni Mayor Vico Sotto na may opt or operation ang mga Duterte allies to demolish of course si Mayor Vico Sotto. Talagang pilit nilang pinapabagsak si Mayor Vico Sotto, which is kahit irrelevant na po ang mga issue nito ay pilit na sinisiraan ang punong lungsod ng Pasig. So again, bakit nila ginagawa ang ganyang paninira kay Mayor Vico Sotto? Well, anyway, may nakita po tayong video from Stephen Lee TV na kung saan ay nag-conduct po ito ng kalye survey para sa mga Gen Z or sa mga student from Manila or sa U-Belt na kung saan ang pinatutungkulan nito ay kung pabor po ba ang mga kabataan na pababain ang edad or yung age requirement para sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at Senador. Including din po sa tanong nito kung sakali sino ang pipiliin ng mga ito, kung si VP Sara ba or si Mayor Vico Sotto. So tara, ating panoorin ang interview na to na isinagawa ni Sir Stephen Lee TV. Madam, mayroon po kasing congressman tayo na nais niya pong ibaba yung edad ng mga pwedeng tumakbong senator mula sa 35, gagawin ng 30 pataas. Then sa Vice President naman and sa President, gagawing mula sa 40, gagawin ng 35. Sa palagay mo ba, okay na may pasa ito kasi para magkaroon ng pagkakataon ng mga mas batang mamuno? For me kasi, for me lang, for my own opinion, I don't think the age matter kasi. Pero when it comes to mga ganyang position kasi, I think yung mas nagmamatter doon is yung credential, yung ano talaga, yung pagiging consistent. Hindi, I think kasi, pag age kasi basihan, kahit sabihin mo matanda or bata, pagdating naman sa credential, so, I think mas tutok na lang pagdating sa qualification and credential ng isang katakbo. So, the age doesn't matter. Yeah. So, if ever po na mangyari naman itong batas na ito, makapasa sa Kongreso at Senado, Mayor Vico Sotto will be able to run. Kasi 39 siya by 2028, so he's 1 year shorter. If ever po na si Mayor Vico Sotto, mapag-desisyon niya tumakbo dahil pwede na siya, Mayor Vico Sotto versus VP Sara Duterte, sino pinuboto niyo? And why? Ipaboto ko si Vico since hindi lang kasi, si Vico kasi, since mayor pa lang siya, madami na siya napapatunayan as mayor pa lang. What if tumakbo pa siya president, diba? So, I think there's a chance na maging maayos yung, yung country natin. So, kasi si Vico naman, sobrang consistent niya naman pagdating sa mga, like mga projects,
So, tas may chance din na ma-end yung corruption. Hindi lang sa Pasig, pati na din sa bansa natin. So yun nga mga kaparokya, ang ganda ng sinagot or sinabi ng in-interview ni Sir Stephen Lee na talagang straight to the point, and I agree with her mga kaparokya kasi nga age does not really matter talaga, like what Mayor Vico Soto does in the city of Pasig. Hindi mo po pwedeng sabihin nga pakitang tao lang yung ginawa ni Mayor Vico Soto. Isipin mo, in his 6 years as Mayor ng Pasig ay talagang malaki ang nabago sa nasabing lungsod at talagang consistent ito from the very beginning ay talagang work ang ginagawa at marami talagang nabago tulad po na sinabi natin sa lungsod po ng Pasig since he become the father of city of Pasig. Kumbaga mga kaparokya, may napatunayan na talaga si Mayor Vico Soto. At malamang ito din talaga ang isa sa dahilan kung bakit pilit na tinitibag, pilit na sinisiraan ng mga supporters ng dating Pangulong Duterte si Mayor Vico Soto dahil po pwede talagang ma-amend ang proposal ng mga congressman, particular nga po ni Representative Paulo Ortega na pababain ang edad para makatakbo po ng pagkapangulo ng ating bansa. Ano po ba ang proposal nito mga kaparokya? Gusto nitong pababain ang age requirement ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at Senador. Sa Pangulo mga parokya, 40 going down to 35 years old. Yan po ay sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. At sa Senador, from 35 years old ay magiging 30 years old. Which is, dapat naman po talagang baguhin na ang age requirement dahil marami na pong mulat na kabataan na pagdating sa usaping politika. At maraming young politician na magagaling na hindi mabigyan ng spotlight or pagkakataon dahil nga sa age requirement. Ano ang ibang dahilan para ganyan nila ang isang mahusay na leader? Nate-threaten din siguro talaga sila sa lumabas na survey na kung saan 2% lang po ang pagitan ni VP Sara at Mayor Vico Soto, which is, mga kaparokya, pwede pang tumaas sa survey ang butihing mayor once na maamyendahan ang panukala. Though mga kaparokya, masyado pong malabo na mangyari yon unless kung mag-charter change or gawin ang sinasabi po natin na people initiative. Kaya mga kaparokya, sana magtulong-tulong po tayo na mangyari ang proposal ng mga kongresista. Kasi once na maging Pangulo si Sara Duterte, mga kaparokya, ay gantihan lang ang mangyayari. Kumbaga lalong gugulo ang ating bansa. Siyempre gusto natin yung mapayapa ang bansang Pilipinas. Kumbaga gusto natin ay bago na, hindi yung mamumulitika like Mayor Vico Soto did sa lungsod po ng Pasig. Like example mga kaparokya, nung umupo po ito, nung unang term nito sa Pasig, nung 2019, wala tayong narinig na siniraan nito ang pinalitan niyang alkalde na si Bobby Eusebio. Tahimik ang Pasig mga kaparokya, very peaceful sa lungsod po ng Pasig. Walang politikahan at wala man lang talagang siraan. At puro sa tao lang talaga ang ginawa ni Mayor Vico Soto. Yun ang nais nating maging leader. Kumbaga lead by example nga si Mayor Vico Soto. At of course, yung credentials talaga ang ating pagbabasihan pagdating sa mga Pangulo. At yan nga po ang nakikita natin kay Mayor Vico Soto. Napaka-consistent nito at marami na po talagang nagawa sa nasabing lungsod. Kaya mga parokya, suportahan po natin na pababain ang edad na or yung age requirement ng presidente, vice president, at even ng senador. Nang sa gayon mga parokya, mabago naman. Yun po ang kailangan ng ating bansa, yung bagong muka. Hindi na yung mga dating politician. Wala naman din na magandang nagawa dito sa bansa. Puro gulo na lang ang mangyayari. Ang kailangan natin mga kaparokya sa bansang ito ay kapayapaan at talagang tunay na pagbabago. Talagang hindi natin alam kung bakit kailangan nilang siraan
si Mayor Vico Soto. Which is kung titignan mo mga kaparokya, napaka-irrelevant at walang kasensense yung mga issue nito against kay Mayor Vico Soto. Napaghahalataan po talaga mga kaparokya. Kung hindi sila threatened kay Mayor Vico Soto, ay masasabi natin na bayaran ang mga ito. Kaya again, support natin si Mayor Vico Soto and of course, protektahan po natin ang butihing mayor. Well mga kaparokya, again, I agree with her opinion. Maganda yung mga pointers niya sa tanong ni Sir Stephen Lee TV. Alam niyo mga kaparokya, maganda din talaga ang mga gantong survey na isinasagawa dahil mas nalalaman natin yung pulso or opinion ng mga kabataan. Again, pagdating sa paggugobyerno, hindi talaga nagmamatter ang edad, but the credentials and consistency does all matters. Ikaw kaparokya, pabor din po ba kayo na pababain ang age requirement ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at Senador? At kung sakali man mga parokya, sino ang pipiliin mo? Mayor Vico Soto or Vice President Sara Duterte? Paki-comment naman po mga kaparokya ang sagot nyo sa comment section ng video na to. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.